Ayan. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? Okay lang po. Ayan, mukhang masaya kayo ngayon na. Bakit? Anong meron? Naglalaro? Ayan, kamusta? Wala kayong pasok ngayon, no? Wala kasi Sabado, tama? So, ngayong araw, ito na yung last day natin. Kasi 5 days lang tayong magtuturo. Kurt tsaka Carlex. Oy, buti andito ulit si Prince, no? Ayan, very good. So, ngayon, bago muna tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Sige, ito na yung last day natin ng pagtuturo. So, sino gusto mag-pray? Gusto mo, Aisen? Kurt? Sige, ikaw gusto mo mag-pray. Ayun, ikaw na lang, Carlex. Pray na lang tayo. Stand up na lang. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ayan. So, very good. Ayan, kamusta kayo ulit? Okay lang. Ayan, very good. So, last day na natin ngayon. Anong gagawin natin kaya ngayon? Ano sa tingin niyo yung gagawin natin? May idea kayo kung anong gagawin natin? Anong gusto mong gawin natin, Kurt? Magbasa po. Magbasa. Ikaw, gusto niyo magbasa? Basa na lang tayo ngayon. Ayan. Grade 3 ka na, di ba, Prince? Marunong ka na rin magbasa? Marunong na rin. Pero, English yung babasahin natin ngayon. Okay lang? Diba? Hindi ko makabasa na rin. Ayan. Okay lang yan kasi iti-train pa lang natin. So, last day na ngayon ng natin, klase natin. Dapat pagka wala kayong ginagawa sa bahay nyo, huwag kayong puro laro. Dapat basa rin, gano'n, para mas madagdagan yung knowledge natin. So, ngayon, meron na lang ipapabasa dito si ate. Ang gagawin natin ngayon ay magbabasa nga kayo. So, meron ditong story si ate, pero English siya. Gusto nyo babasahin ko muna or pagbabasahin ko muna kayo isa-isa? Ay, hindi, pagbabasahin ko na lang muna kayo isa-isa, no? Tapos, mamaya, after nyong magbasa, kasi kailangan dito, iintindihin nyo siya. Kinig kay ate. Iintindihin nyo siya. Kasi merong mga question si ate para mamaya. Sino unang gusto magbasa? Iintindihin nyo siya kasi mamaya may question si ate. Tapos after nyo basahin isa-isa, babasahin ulit ni ate para mas maintindihan nyo, mas maliwanag. Okay? Ayan, okay. So, lakasan yung basa, Kirk, yung title, tapos yung story. Sige na, next. Basa na. The turtle who Huwag kayo maingay, pakinggan nyo yung binabasa ni Kurt para may idea kayo mamaya. don't stop talking. The turtle who couldn't stop talking. Yun yung title. Sige na, next. Long ago, Turtle. turtle lives in a pond with two swans. Swans. The Swans. turtle loving to talk Love. love to talk after a long Drought. drought. The pond dried up. The two swans Swans. Realize. Very good. They would have to find another pond. Pond. Very good. So, next.
Don't leave me begged Beg. beg the turtle, but you can Cat. can't fly. Say the swans, how can you come with us, the turtle? And pleaded the swans, and At. last come up with an idea. Ayan, very good. See? Kirk, so meron. Ayan, very good si Kirk kasi nabasa niya na. Pero merong mga hindi niya, pero ano, at least nababasa niya. Pero medyo mahirap talaga siyang i-pronounce kasi unfamiliar pa sa inyo kasi grade 4 pa lang kayo, no? O, so next, sino nang gustong magbasa? Si ano muna, si Prince. Ay, palit muna kayo ng upuan, Prince, ni ano, para hindi nalilipat si ate. Si Prince na title, ito yung title, tapos ito yung story. So, intindihin nyo siya, yung mga binasa nyo, intindihin nyo kasi may mga tanong si ate mamaya, mag-quiz kayo mamaya. So, go na, Prince. The turtle, Lakasan mo, Prince. the turtle, Huwag kayong makulit. Who cloud, couldn't is the turtle. talking. Yan. The turtle who couldn't stop talking. Sige na, story na tayo. Long ago, a turtle lived in a Live in a pond with pond. round Pond with, ano to basa nito? Two. swans. Swans. The turtle lived Love, to talk. Love to talk. talk After along the drought. route. Ayan. Mahirap talaga i-pronounce yan. After a long drought, The pond, ano? Dried up. Dried up. the two Swans. swans Realize they they would, very good, have to feed find another pond. So next, very good. Don't leave. Don't leave. Don't leave me. Beg. the turtle would But you can feel fly. fly, said the Swans. Now next. How can you come with us? The turtle Pleaded. Pleaded and pleaded. Last. Up. I. Yeah. Yan, very good. Ate, pag magtipis ko may pagpipilian. Oo, mamaya pag
pag mag-quiz ako, may mga pagpipilian kayo. ABC siya. Pero may mga iba pang tanong si ate. Mamaya, ayan, very good si Prince. Next naman si Carlex. Dito na lang si Carlex, no? Ito yung title, tapos ito yung story. Intindihin nyo yung story kasi may tatanong si ate mamaya. Pero di bali, ano pa to ni ate mamaya, babasahin pa ni ate mamaya, no? Kinig kayo kay Carlex para maintindihan nyo rin mamaya. Lakasan mo, Carlex. The turtle Who couldn't stop talking. The turtle who couldn't stop talking. Next. Huwag na maingay. Sige na, go na. Ay, si Carlex lang. Leave. Pond. Lakas mo, Carlex. Live in a pond. Ano yan? Two. Swans. Very good. Wait lang. Saan na tayo? The turtle love talk. Drought. Dried. Very good. Swans, very good. Realize. Would. Basahin mo. Another. Pond. Next. Bag. Very good. Can't. Fly. Lakas mo, Carlex. Swans how can you come Us. How can you come with us? Ano to? An idea. Yan, very good. So, ayan, buti marunong na kayo magbasa na may mga pamilya. Ay, may mga word lang talaga kayo na hindi pa masyadong pamilya. Siyempre, medyo mahirap at malalalim talaga yung mga word na yon. So, mahirap pa talaga siyang basahin, lalo pag hindi pa kayo familiar, no? Gaya na lamang ng mga drought, dried. Dito na kinig na Carlex, bag, yung mga ganyan. Medyo mahirap pa talaga yung anuhin. Pero okay lang yan kasi at least napopronounce nyo naman, nakukulangan lang. Pero at least i-improve nyo yan sa susunod. So ngayon, para mas maintindihan nyo yung story, nakinig kayo kay ate. Kasi may mga question si ate dito na mamaya ay tatanungin niya kayo. Babasahin ni ate isang beses yung
story, tapos, ano, mag-quiz kayo, okay lang, mag-quiz kayo mamaya. Pero ABC naman yung sumadali na lang sa inyo. Pakinggan niyo si ate kasi pakinggan niyo maigi kasi pakinggan tapos intindihin, i-analyze kung ano yung nasa kwento, kung ano yung nakapaloob sa kwento. So, number 1, ito na, babasahin na ni ate. Ang title ng story, The Turtle Who Couldn't Stop Talking. So, pag ano yan, anong pagkakaintindi nyo sa The Turtle Who Couldn't Stop Talking? Kurt, anong idea mo doon? Who wouldn't stop talking. Anong ibig sabihin nun? Yung turtle daw ay Umistop. ayaw tumigil sa salita. Ayan, very good. So, the turtle who couldn't stop talking. So, yung turtle daw ayaw tumigil sa pananalita. Parang ganun yung story. So, pakinggan nyo na. Makinig kayo kasi sa una pa lang may ano na dito, may tanong na mamaya si ate. Tapos, dapat intindihin nyo yung bawat word ko, i-analyze nyo kung ano yung mga ano. Sige na, eto na. The turtle who couldn't stop talking. Long ago, a turtle lived in a pond with 2 swans. The turtle loved to talk. After a long drought, the pond dried up. The 2 swans realized they would have to find another pond. Don't leave me, begged the turtle. But you can fly, said the swans. How you came up with us? The turtle pleaded and pleaded. The swans at last came up with an idea. Maintindihan? Ito tatagalugin na lang ni ate yung story para mas maintindihan niya, no? So, babasahin ulit ni ate ng isang beses. So, long ago, isang araw daw, a turtle lived in a pond with 2 swans. Meron daw pag sinabi natin turtle, ano yung turtle? Pagong. Pagong, very good. A turtle lived in a pond with 2 swans. Ano naman yung swans? Yung parang ano mas lang. Pato yun. Yun, very good. So, meron daw turtle na nakatira sa pond kasama ang 2 pato. Sabi niya, long ago, mahabang panahon, merong turtle daw na nakatira sa pond kasama ang 2 pato. So, the turtle loved to talk. Pag sinabing the turtle loved to talk, yung yung turtle, yung pagong, siya, mahilig siyang magsalita, ganon. Parang talkative siya. Tapos, after a long drought, pag sinabi natin drought, ano yung drought? Familiar kayo sa drought? Pag sinabi natin drought, tagtuyot. Parang ngayong summer, maraming tagtuyot. Pag drought, yung nagkakaroon na ng yung mga lupa natin, nagbibitak-bitak, ganon, or nawawalan na ng mga tubig yung mga palay, yung mga ilog, nababawasan, ganon. Yun yung mga sinasabing drought. So, the turtle loved to talk. After a long drought, the pond dried up. So, yun nga, dried up, ibig sabihin, natuyuan daw yung fish pond. Pond is fish pond. So, the 2 swans realized they would have to find another pond. So, yung dalawang kinig kay ate, yung 2 pato daw, na-realize nila na kailangan nilang lumipat sit properly, kinig kay ate, kailangan nilang lumipat ng kanilang panibagong titirahan o pupuntahan. So, don't leave me, begged the turtle. Sabi nung turtle, don't leave me. Don't leave me. Sabi nung, ano ibig sabihin ng don't leave me? Iguales. May idea si Kurt. Ikaw, pag sinabing don't leave me? Wag niyo akong iwan, sabi nung pagong. Nagmakaawa yung pagong na sabi niya, wag niyo akong iwan. Sabi niya sa 2 pato. Tapos, but you can fly, said the swan. So, sabi nung pato, pero hindi ka naman nakakalipad. Sabi ng mga pato. How can you came up with us? Paano ka makakasama sa amin? Sabi niya, hindi ka naman nakakalipad. Paano ka makakasama sa amin? Then the turtle pleaded and pleaded. So, nagmakaawa daw nung nagmakaawa yung pagong. Very good. So, the swans at
than idea. So, nung bandang huli daw, nagkaroon ng idea yung mga swans. Pero hindi na sinabi dito kung ano na yung naging idea nila. So, naintindihan yung story. Ayan. So, naintindihan nyo yung story. May tanong? Wala. Sigurado kayo? Ayan. So, magpapaquiz si ate kasi naintindihan nyo na wala na kayong tanong, di ba? I-assess kayo ni ate kung talagang naintindihan nyo yung story. Ay, lagay nyo ulit yung pangalan nyo. Buti andito ulit si Prince, no? Para at least. Ayan. May pagpipilian naman itong itatanong ni ate. I-analyze nyo yung story. So, ayan. Number 1. Sino muna yung tauhan sa ano? Sino yung tauhan sa kwento? O, sino ang tauhan sa kwento? Sige. Si Pagong. Pagong, tapos si Pato. Pato. Ayan, very good. Dahil nakasagot kayo, meron kayong tagi-isa. Ayan, o next, may mag-ano na, ano lang muna to hindi muna yung, kwan. O, next. Ano na yung title ng ano muna yung title ng story? Ano yung sinabi kong title ng story? The turtle don't live with me. Ano? The turtle don't live with me. Ay, pang may, hindi. Pero na yun? malapit. Malapit na po. The turtle. Ano na, sa ano na lang, Tagalog na lang. Kahit Tagalog, kung ano yung pagkakaintindi. Hindi niya pa yun tanong The turtle. Ano na yung, kanina, the turtle. Sa Tagalog, ano yung pagkakaintindi niyo doon sa sinabi ko kanina? Hindi nagsusulat. Yung pagong daw Huwag daw iiwan. Ano yung title kanina? wag iiwan yung pagong. Ito. Sige. Last na dahil magka-question na tayo ng The turtle don't live with me. Sige na. Next na, mag-ano na tayo. Ang title ng story ay The Turtle Who Couldn't Stop Talking, di ba? Sabi ko kanina, yung turtle daw ayaw tumigil sa salita. Ayan na ngayon, hindi yun yung question natin. Ito yung question natin. Nakinig kayo kay ate. Sabi nyo, wala nang question. Ito. How many creatures live in the pond? Pag sinabi natin creatures, ito yung mga nilikha. So, ilan daw yung mga, yung mga nilikha na ando doon sa ponds? Letter A. Ano ba yung mga nilikha sa ponds? Ano na nakatira sa ponds? Sino-sino yung mga nakatira doon? Alam ko yun. Si Si Pagong. Tapos si Pato. Pato. Si Pato. Ayan, sige. So, next. Creatures ibig sabihin nilikha. Sabi dito, how many creatures live in the pond? A, 1. B, 3. 2, C. D, 4. Ano na yun? A, 1. B, 3. C, 2. D, 4. Okay na? Pag sinabi nating nilikha, pag sinabing nilikha, halimbawa, aso, isa na yon. Pato, 2 na yon. Pusa, 3 na yon. Hindi kabilang dito yung 2 pato, hindi kabilang dito yung 4 na pusa, ganon. Pag sinabi nating nilikha, ito lang yung isang uri lang siya ng hayop o ng tao. Isang uri lang siya, kahit pa 3 yan na klase, pero isang uri lang siya. Okay na? Number 1, okay na? Number 2, when did the pond dried up? Kailan daw nagkaroon ng tagtuyot? O gaano daw kahaba yung tagtuyot? So, A,
long after drought. B, after long drought. Ay, ulit. A, after the drought. B, during the drought. C, after the long drought. Or D, in the middle of the drought. Okay na? Okay na? Kinig na. A, B, C. Okay na? Okay na kayo? Sagot kayo para alam ni ate kung okay na, no? So, number 3, who decided to find another pond? Sino daw yung nag-decide na maghanap ng ng bagong pond o ng bagong fish pond na pupuntahan nila? A, yung turtle. A, the turtle. B, one of the swans. C, the fish. Or D, both swans. Sabi dito sa last, the swans at last came up with an idea. The swans came up. Ulitin mo nga yung ABCD. A, who decided to find another pond, di ba? A, the turtle. B, one of the swans. C, the fish. Or D, both swans. Pag sinabi natin both swans, dalawa sila. Pag sinabi natin one of the swans, isang swan lang. A, the turtle. B, one of the swans. C, the fish. Or D, both swans. Number 4. What did the turtle say? Ano daw yung sinabi ng turtle? A, I can fly. B, come with me. C, don't leave me. Or D, please help me. Number 4. Ano daw yung sinabi ng turtle? What did the turtle say? A, I can fly. B, come with me. C, don't leave me. Or D, please help me. Okay na? Okay na, Kirk? Okay na, Carlex? Okay na. O, sige, number 5. Last question na natin ito. Number 5. When did the event in the story happen? Kailan daw nangyari yung story? A, not so long ago. B, a long time ago. C, during the drought. D, 100 years ago. Okay. Okay na? Ayan. I-check natin. Ayan. So, i-check na natin, no? Ayan. O, sinong gustong magsagot sa number 1? Ang tanong natin, how many creatures live in the pond? O, Carlex. Ano sagot mo? Ano munang sagot nyo? B. B. B sa'yo? B sa'yo? Ano sa'yo? A. Tingin? A yan? Oh, so how many creatures live in the pond? Ilan ba yung mga creatures natin? Ano ba yung mga creatures natin doon? Swan tsaka turtle. So, ang creatures natin ay dalawa lang. Kasi swan at turtle lang. 'Di ba? Sino ba yung mga nilikha doon? 'Di ba yung swan at saka turtle lang naman yung tauhan natin doon or yung character? So, ang tamang sagot ay letter C. Letter C. Hindi yata kayo nakinig kay ate, ah. Walang nakakuha? Wala. Dalawa yun eh. Ang hirap po. Oo. Ang number... next na, next.
Walang tinta? O, ito na lang. Ayan na, next na. Number 2. When did the pond dried up? A. Long after drought. B. During the drought. C. After the long drought. Or D. In the middle of the drought. Kurt, anong C sagot po, mo? C. Ikaw, anong sagot mo? C. C. Patayin na mami pa nga papel nyo. C. C. Very good. C. Ayan, dahil nakakuha kayo, meron kayo. Ay, kung sino na lang ang makakakuha, merong premyo. Ayan. May tag-iisa kayo. Ah, wala siya. Meron. Nakuha. Or next. Number 3. Who decided to find another pond? Sino daw yung nag-decide na maghanap ng ibang pond? So, A. Turtle. B. Swan. C. Fish. Or D. Both swans. Anong sagot mo, Prince? Ano? Ano yung B? One of the swans. Ikaw, anong sagot mo? A. Ay, turtle. The turtle. O, ikaw, Kirk, anong sagot mo? Hindi po. B. One of the swans. Ang tamang sagot ay both swans. Letter D. Di ba kasi sabi ni ate dito, oh, the swans. Ibig sabihin, the swans, yung dalawang Ay, di pala. pato. Kasi dalawa daw sila. Naintindihan? Pag sinabi natin one of the Swat. swans, isa lang sa mga swans. Pag sinabi natin both, ibig sabihin dalawa sila. Naintindihan? Naintindihan ba? Ayan, very good. So, number 4. What did the turtle say? Ano daw yung sinabi ng turtle? O, Kurt, anong sagot mo? C po. C. Anong sagot mo? Carlex. Ah? B. C. Patingin nga. Ito po. C. Ang tamang sagot ay C. Ang sabi niya dito ay don't leave me. Di ba sabi niya nagmakaawa siya? Huwag niyo kong iwan. Ayan, very good. Okay lang yan, Carlex. Meron na naman. Okay lang yan, Carlex, no? Okay lang yan. O, set, number 5 na tayo. Parang nag-i-enjoy kayo, ah. Ayan, number 5. When did the events in the story happen? Okay lang daw nangyari yung story. So, ano ba yung sabi ko nung una? Letter A, not so long ago. Letter B, a long time ago. Letter C, during the drought. O letter D, 100 years ago. Anong sagot nyo? Anong sagot mo, Kurt? D po. Ah? D. B. B, anong sagot mo? B, patingin. Patingin ang mga sagot nyo. Ayan, very good. Okay, tama kayong lahat. Gusto lang ako. Okay lang yan, oh. Sino ang nakakuha ng 5? Raise your hand. May nakakuha ng 5? Wala. 4. Sino nakakuha ng 4? Wala rin. O, 3. Who got 3? Ay, very good si Kurt, tsaka si Chris. O, who got 2? Ilan nakuha? Ayan, very good si Carlex. Ayan. Natuwa ba kayo? Talaga naman 3 ako. Ayaw nga. Ayan, very good kayo, ha? Natuwa ba kayo? Ay, bakit hindi natuwa si Carlex? Wala yung matuwala niya. Okay lang yan, Carlex, no? Kasi, at least naintindihan niyo yung analyze niyo yung story, no? Makinig kayo ate, na-analyze niyo yung story, no? Sa mga susunod pa na araw, kasi ganito na rin pag grade 5 kayo, grade 6, ganito na rin yung mga pag-aaralan niyo. O, yan, natutuwa ako kasi walang 0 sa inyo. Palakpakan niyo naman yung mga sarili niyo. Yan, very good. So, ngayon, ngayon, yan lang muna ulit. Hanggang dito muna yung ating tatalakayin. Ako'y natutuwa kasi walang na 0. Tsaka nakinig kayo kay ate, naintindihan nyo yung story. So, ngayon, thank you sa inyong participation. Kasi, ayan, very good. So, natuwa kayo kasi may premyo kayo ngayon. Kasi last day na natin ngayon, kaya nagpa-premyo si ate. Yan, very good. So,
Thank you ulit, Carlex, no? Kirk, tsaka Prince. Ayan, very good kasi meron naman siguro kayong natutunan ng mga pinag-aralan natin, no? Mga nakaraan, ano yung mga napag-aralan natin ngayon, sa mathematics, di ba? Kirk? Kirk, tsaka si Arensin? kinig kay ate. Oo. Kinig kay ate. Hindi, apat sa'yo, tatlo lang sa'yo. Kinig kay ate. Kirk, tsaka Carlex, buti, consistent kayong pumunta, no? Kaya thankful ako kasi pumunta kayo sa klase. At saka sana na may natutunan kayo sa mga tinuro ni ate, no? Meron ba? Opo. Ayan, very good. So, ngayon, hanggang dito na lang yung ating klase. So, tingin kayo sa camera kasi mag-picture tayo. O, isa pang pose. Hawak niyo yung mga papel niyo. Ayan, ipatingin niyo na lang doon. Baba mo konti yung sa'yo, Prince, para makita. Ayan. Thank you. Wait lang, kukunin ko yung